At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang mga altcoins ay biglang sumasabog. Yan, meron pong dalawang dahilan kung bakit nagaganap ang galaw na ito. Yan, ang mga altcoins na matagal nang nakaranas ng matinding pagbaba ay bigla pong nagpakita ng malalakas na rebound kung saan ang mga AI-linked tokens ang nanguna sa buong market. Kung titingnan po natin ang mga huling kaganapan, ang mga kilalang project tulad po ng WorldCoin o WLD, ang Near Protocol at saka BitTensor or Tau ay nakapagtala ng double digit na mga gain sa loob lamang ng isang linggo. Habang si Bitcoin naman ay sumusubok na mag-stabilize sa itaas ng $63,000. Ngayon ay mayroon pong dalawang pangunahing pwersa na nagpapaliwanag sa biglaang paggalaw na ito ng market. Una, ang mga traders ay mabilis po na nagpo-position para sa paparating na SpaceX IPO. Ayan, ang SpaceX IPO at saka ang AI arm nito na XAI na pagmamay-ari po ni Elon Musk. Ang pangalawa naman, sa kabila ng pag-akyat na ito, ang mga technical chart ay nagbibigay din ng babala na ang kasalukuyang rally ay maaaring isang panandaliang pag-angat lamang o ang tinatawag pong dead cat bounce. Yan. Possible dead cat bounce. Sa aking opinyon, ang yugtong ito ay napakapiligro para sa atin bilang mga retail investors dahil ang mabilis na pag-akyat ng presyo ay bunsod po ng malaking balita sa labas ng crypto network. At ang pangmatagalang trend ay nangangailangan pa ng mas solidong suporta mula sa Bitcoin mismo upang masabing ligtas na ang market mula sa bearish momentum. At ayan, simulan po natin sa SpaceX IPO at ang XAI driver dito. Ang pinakamalinaw po na dahilan sa likod ng malakas na pag-angat na ito ay ang nalalapit na pagpasok ng SpaceX sa traditional na stock market. Nakatakdang magtakda ng presyo ang kumpanya para sa kanilang alok ngayon pong June 11. Yan, June 11 at opisyal na magsisimula ang trading sa June 12 sa Nasdaq sa ilalim po ng ticker symbol na SPCX. Ayon po sa mga ulat, itinakda ng mga underwriters ang presyo ng bawat share sa $135 or $135 each na nagbibigay po sa SpaceX ng kabuuang halaga na halos $1.77 trillion. Ayan, target po ng kumpanya na makalikom ng hanggang 75 bilyong dolyar. Yan, or $75 billion na siyang itinuturing na pinakamalaking IPO sa kasaysayan ng market. Ang mahalagang koneksyon dito ay ang katotohanan na mas pinipili ng mga investors na basahin yan, ang listing na ito bilang isang malaking AI trade. Ayan, may sapat na batayan ang ganitong pananaw. Noong February 2026 po kasi, ayan, formal na binili ng SpaceX ang XAI. Ang AI laboratory ni Elon Musk na nagbigay sa mga AI theme coins ng isang napakalakas na pundasyon para sa kanilang naratibo ngayong quarter na ito. Dahil dito, mabilis po na sumunod ang kapital ng mga malalaking investors. Ang WorldCoin naman, ayan, ay umakyat ng humigit kumulang 12%. Yan, 12% in 24 hours at halos na doble ang halaga nito sa nakalipas na 30 araw or 30 days. Ang Near Protocol naman, ayan, ay nagtala ng 7%. Yan, 7% pagtaas po sa loob ng isang araw at umabot sa halos 40% or 40% na gain sa buong buwan. Gayun din ang BitTensor or Tau na nagdagdag naman ng 4%. Ayan, or 4% na nagpapatunay na ang mga AI tokens ang kasalukuyang pinaka
makinang na sektor sa buong industriya. Bawat isa sa mga project na ito ay may kanya-kanyang mga mahalagang papel sa technology. Ang WorldCoin ay nakatuon po sa isang identity network para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng tao. Ang Near Protocol naman ay nagpapakilala bilang isang Layer 1 blockchain para sa AI development at pagpapatakbo ng mga autonomous agents. Habang ang BitTensor naman ay isang decentralized network para sa pagsasanay at pagbibigay ng gantimpala sa mga AI models. Dahil sa mga konkretong use cases na ito, ginagamit ng mga traders ang SpaceX listing bilang basihan ng kanilang mga speculative bets sa kabuuang AI sector. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang warning ng dead cat bounce. Ayan, ang ikalawang pwersa po dito na nagpapatakbo sa market ngayon ay ang matinding pag-iingat mula sa mga nakasanayang market analyst. Ang Bitcoin ay kasalukuyang nagtitrade malapit po sa $63,500 na mas mataas ng 2% o 2% matapos itong bumagsak sa pinakamababang price level nito ngayong taon na malapit sa $60,000. Ang area na $60,000 ay isa pong napakahalagang antas dahil ito ang pinakamababang puntos ng kasalukuyang cycle at nagsisilbing isang pangunahing psychological floor. Ang anumang pagtalbog ng presyo sa linyang ito ay maaring magmukhang isang ganap na reversal o pagbabalik ng trend, kahit na sa katunayan ay hindi pa ito sigurado. Sa aking pananaw, ang pangkalahatang trend ng market ay nananatili pa ring mahina kung titingnan ang mas malawak na time frame. Si Bitcoin ay nakapagtala pa rin ng 11% pagbaba or 11% na pagbagsak. Yan po ay sa loob lamang ng linggong ito at humigit kumulang 21% sa buong buwan or 21% naman sa buong buwan. Ito ang classic structure ng isang dead cat bounce kung saan ang isang asset na nasa pagbagsak na trend ay pansamantalang tumatalbog pa itaas dahil sa labis na pagiging oversold bago magpatuloy ang pagbaba nito. May mga kilalang malalaking investors naman ang nagsimulang magbawas ng kanilang mga position habang malakas po ang presyo. At ayan, dito po pumasok itong si Arthur Hayes. Siya po ang founder ng BitMEX. Yan. At siya po ay naiulat na nagbawas ng kanyang mga hawak na crypto bago pa man ang nakatakdang listing ng SpaceX. Nag-take profit na siya sa kanyang mga near tokens na isang malinaw na indikasyon na bumababa ang kumpiyansa ng mga nangungunang personalidad sa pananatili ng kasalukuyang rally. Gayunpaman may ibang pananaw naman ang analyst na si Michael Van de Poppe. Ayan. Naniniwala siya na kapag si Bitcoin ay nanatili sa isang range-bound o pahalang na galaw, nagbibigay ito ng sapat na space at pagkakataon para sa mga altcoins na magpakita ng mas magandang performance kumpara sa pangunahing crypto asset. At ayan sa kabuuan, mahalagang balansehin po natin ang dalawang magkaibang pwersa na kasalukuyang nagdidikta sa galaw ng mga digital assets. Sa isang banda, ang malaking pondo at interest na dala ng SpaceX IPO at ang integration ng XAI ay nagbibigay po ng tunay na lakas sa naratibo ng AI crypto coins. Ang mga project tulad po ng WorldCoin, Near at saka BitTensor ay patuloy po na nakakakuha ng pansin dahil sa kanilang mga direktang application sa technology. Sa kabilang banda, ang technical na kahinaan po ni Bitcoin at ang pagkuha ng kita or pag-take profit ng mga institutional investors tulad po ni Arthur Hayes ay nagpapahiwatig na kailangan ng matinding pag-iingat. Ang pag-abot naman ni Bitcoin sa psychological support na $60,000 ay nagdulot ng pansamantalang relief rally. Ngunit ang kabuuang monthly trend ay negative pa rin.
Kaya sa kabuang aking opinyon, ang mga susunod na araw, particular na po ang June 11 at saka June 12, ang magiging critical na direksyon para sa market. Kung ang SpaceX IPO ay magiging matagumpay at magpapatuloy po ang pagpasok ng institutional capital sa AI sector, maaaring mapanatili ng mga altcoins ang kanilang lakas. Ngunit, kung si Bitcoin ay mabibigong basagin ang mga mahalagang resistance level pa itaas, ang panganib ng isang dead cat bounce ay mananatiling banta sa atin bilang mga retail traders. Kaya palagi po nating subaybayan ang mga on-chain transfer at ang volume ng trading sa mga major exchanges upang makita po natin kung ang mga malalaking wallets ay patuloy na nag-iipon o naglalabas na ng kanilang mga position. Ang tamang impormasyon at malalim na analysis ang pinakamainam na proteksyon sa ganitong uri ng pabago-bagong market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.